So last Bible study, 4 na passages ang inaral natin doon. Una sa verses 37 to 43a, inaddress ni Jesus ang weak faith ng mga audience niya, particularly ng kanyang mga apostles. At pinalayas ni Jesus ang unclean spirit sa isang batang pipi at bingi na hindi kayang palayasin ng kanyang mga apostles. Next, sa verses 43b to 45, for the second time, Jesus predicted his death. But surprisingly, the meaning was hidden from his apostles. Kaya hindi nila ito naunawaan and they were afraid to ask him. Pangatlo, sa verses 46 to 48, kung saan nag-argue ang mga apostles ni Christ about kung sino ang greatest sa kanila. And Jesus gave a new meaning to true greatness by using a child as a visual illustration that true greatness was found in humility. Katulad ng isang bata na hindi tumitingin sa status or prestige, kundi pare-parehas lang sa kanya ang lahat ng tao. At tulad din ng isang bata, dapat fully dependent din ng mga disciples ni Christ kay God at hindi sa kanilang sariling kakayahan. At ang last passage na inaral natin ay sa verses 49 to 50, kung saan tinuruan ni Jesus ang kanyang mga disciples to support others who serve in the kingdom, kahit hindi pa sila kabilang sa kanilang grupo. For whoever is not against Christ is for Him. So ngayon naman, sa passages na ating aaralin, makikita natin una sa verses 51 to 56, yung pagtanggi ng mga Samaritan na padaanin si Jesus sa kanilang lugar at ang determination ni Jesus to accomplish the cross. Walang makakahadlang sa plano ng Diyos sa cross kahit i-reject pa siya ng mga tao. Pangalawa, sa verses 57 to 62, ito yung cause of following Jesus. Makikita natin sa passage na ito ang tatlong would-be followers or disciples ni Jesus Christ. Though hindi sinabi ng Bible explicitly kung naging totoong disciples ba sila ni Jesus Christ or hindi, but most Bible scholars see them as examples of would-be disciples who fell short because they weren't ready to pay the cost of being a true disciple. Dahil mas priority nila ang comfort, wealth, and earthly relationships over following Christ. So simulan na nating himayin ang ating passages for today. Una dito muna tayo sa A Samaritan Village Rejects Jesus. When the days were coming to a close for him to be taken up, he determined to journey to Jerusalem. So sa paggamit ni Luke ng phrase, when the days were coming for him to be taken up, pinapakita nito that an indefinite period of time had passed since the last incident recorded in Luke 9 verses 46 to 50 na inaral natin last 2 weeks ago, okay? So probably months na ang lumipas since that incident happened. Pero hindi naman years dahil malapit nang mangyari ang crucifixion dito. So itong inaaral natin dito marks a major turning point in Luke's narrative of Christ's life and ministry. Dahil malapit nang mapulfill or makomplete ang redemptive plan ni God through Jesus Christ as a sacrifice for sin. Dahil yung taken up dito ay napapatungkol sa kanyang death on the cross. Connected ang passage na ito sa kanyang declaration sa John chapter 3 verse 14, John chapter 8 verse 28 at John 12 verse 32. Basahin natin yung John 3:14. Pakibasa, Ate Chloe. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. So napapatungkol ito sa kanyang kamatayan sa cross. Pero hindi lang ito napapatungkol sa death ni Christ sa cross, kundi napapaloob din sa phrase na ito ang kanyang resurrection and eventually ascension. So the Galilean ministry is over. It was no longer his base of operations. And now, he determined to journey to Jerusalem. So Jesus is now on his way for the final time to his passion of the cross in Jerusalem. Diba? Bago mangyari ang transfiguration, winarningan niya ang kanyang mga alagad about dito na naaral natin sa Luke 9:22 about sa kanyang kamatayan sa cross. And then, inulit niya ito after ng kanyang transfiguration sa mountaintop at after niyang i-cast out ng clean spirit na nasa bata. Basahin natin. Pakibasa, Kuya Nico.
Let these words sink into your ears. The Son of Man is about to be delivered into the hands of men. So, malapit nang magkaroon ng katuparan ang propesiya niya na ito. Dahil ang word na determine is esterizo sa Greek. It describes something that is fixed, immovable, or firmly established. It shows that Jesus was completely determined to go to Jerusalem and face the cross, even though it meant suffering, being rejected, and taking upon himself the punishment for our sins, which is death. Hindi siya napilitan lang na gawin ng sacrifice na ginawa niya sa cross, kundi willingly and voluntarily ginawa niya ito para sa atin. Pero syempre, dito sa inaaral natin, gagawin pa lang niya, okay? Makita natin yan sa ating mga succeeding na pag-aaral. And verse 52, he sent messengers ahead of himself, and on the way they entered the village of the Samaritans to make preparations for him. Kung ang gospel ni Matthew, ang primary focus ay ang ministry ni Jesus sa mga Jewish people, iba naman ang kay Luke, dahil universal scope of redemption ang ine-emphasize ng gospel ni Luke. Pinapakita niya that salvation was available to everyone, not just the Jews, but also the Samaritans and Gentiles. Dahil si Luke mismo ay isang Gentile, and he wrote this book to Theophilus in Luke chapter 1 verse 3, who was also a Gentile. And the gospel is for all types of people within those groups, including women, even yung mga prostitutes, outcasts, like yung mga lepers, yung mga demon-possessed, and even despised tax collectors. Makikita din natin sa genealogy ni Luke na universal ang target niya dahil nagsimula ang genealogy ni Jesus all the way back to Adam, ang father ng entire human race. While si Matthew, nagsimula ang genealogy niya kay Abraham, the father of the Jewish people. Dito sa inaaral natin, tuturuan ni Jesus Christ ang kanyang mga disciples about the inclusive character of the gospel of mercy. So the Lord Jesus sent messengers ahead of himself to make preparations for him. So Jesus sent messengers to arrange lodging or yung kanilang matutuluyan. Kasi hindi naman short distance na lakaran lang ito. Ang Galilee ay nasa northern part ng Israel at ang Jerusalem naman ay nasa southern part ng Israel. Kaya mahaba-habang paglalakbay din ito. Kaya kailangan nila ng matutuluyan para sila makapagpahinga. At ang piniling route ni Jesus papuntang Jerusalem ay ang dumaan sa village ng mga Samaritans. So the messengers Jesus sent entered a village of the Samaritans para nga sa paghahanda ng matutuluyan nila. Dito sa verse na inaaral natin, makikita natin ang pagiging intentional ni Jesus na i-reach out ang lahat ng tao, whether Jews, Samaritans, or Gentiles ka man. Sa ating walang historical background about sa mga Jews and Samaritans, hindi natin alam bakit nakakamangha itong pagnanais ni Jesus na dumaan sa Samaria, ang lugar ng mga Samaritans. So, may tatlong ways, ito yung red, white, and green na to, para makarating sa Jerusalem mula sa Galilee. At ang pinakamabilis at madali ay through Samaria. So mula sa Capernaum in Galilee, they would pass the cities of Sepphoris and then Nazareth. Then from Nazareth, sa Tirsa, going Tirsa, and then Shechem, na located sa Samaria, ang village ng mga Samaritans. And then Shiloh to Bethel, and eventually to Jerusalem. This route would have taken only 3 days by foot. Ito yung pinakamabilis na route going to Jerusalem, pero karamihan sa mga Hudyo ay iniiwasan ang route na ito. Mas nanaisin pa nilang mapalayo, either take the red route or the green route, na mas malayo at mahirap dahil sa red route, need pa nilang i-cross ang Jordan River twice. Pero mas pinipili ito kaysa ang dumaan sa Samaria. Bakit?
dahil sa long-standing Jewish-Samaritan tensions na nagsimula pa sa Old Testament. So mag-backstory muna tayo, okay? Para makuha nyo kung bakit ko nasabing intentional si Jesus sa naisin niya na dumaan sa Samaria, and why did the Jews and Samaritans hate each other. So in 722 BC, after the Northern Kingdom, or mas kilala sa tawag na Israel, was defeated by the Assyrians, dinala ng mga ito sa Assyria ang 10 northern tribes of Israel. And then the king of Assyria brought men from Babylon, Cutha, Ava, Hamath, and Sepharvaim, and settled them in the cities of Samaria in place of the sons of Israel. So itong mga foreigners na ito ang pumalit sa mga tao ng Israel, and they possessed Samaria, at tumira ang mga ito sa mga cities ng Samaria. Nasa 2 Kings 17:23-24 yan. Itong mga Gentile foreigners na tumira sa Samaria ay nagsipag-asawa ng mga Hudyo na naiwan sa Samaria. Dahil hindi lahat na exile, hindi lahat ng Hudyo ay dinala sa Assyria, kundi itinira ng hari ng Assyria ang mga mahihirap at common people ng Samaria. At itong mga naiwan na Hudyo sa Samaria ay nagsipag-asawa nga ng mga foreigners. So nagkaroon ng mixed breeding dahil ang mga anak nila ay hindi na purong Hudyo at sila ay tinawag na Samaritans. So the name derives from the region and capital city of the northern part of the divided kingdom, both called Samaria. Dahil nga nagsipag-asawa sila ng mga foreigners, natuto silang sumamba sa mga false gods or idols. Nasa 2 Kings 17:29-31 yan. Which became mixed with the worship of the true God. So hindi na holy and puro ang pag-worship nila kay Yahweh dahil nahaluan na ito ng pagan practices. So fast forward, punta tayo ngayon sa Babylonian conquest of Judah. So in 586 BC, na-exile naman sa Babylon ang Southern Kingdom ng Israel, or mas kilala sa tawag na Judah. And fast forward again, around 538 to 515 BC, pinayagan ni King Cyrus na bumalik ang mga Hudyo sa Jerusalem and rebuild their temple. Ito yung Southern Kingdom, okay? Dahil ang Northern Kingdom or 10 tribes of Israel na dinalang bihag sa Assyria ay hindi na nakabalik sa Jerusalem. Kaya tinawag silang 10 lost tribes of Israel. So ngayon, nung nakabalik na ang Southern Kingdom sa Jerusalem, sa pangunguna ni Zerubbabel, ang governor ng Judah or Southern Kingdom, sinimulan nila ngayong itayong muli ang temple at nag-offer ngayon ng tulong ang mga Samaritans, but were rejected by the Judean Jews. Mababasa yan sa Ezra 4 verses 1-3. Bakit tinanggihan ng mga Hudyong part ng Southern Kingdom ang ino-offer na tulong ng mga Samaritans? Ang sagot ay dahil sila ay hindi na purong Hudyo. Defiled na sila sa paningin ng mga full-blooded Jews. They didn't worship Yahweh purely dahil may halong pagan practices na ang pag-worship nila sa Diyos. Mababasa yan sa 2 Kings chapter 17. The tribe of Judah or Southern Kingdom wanted to keep the worship of God holy and distinct. Kaya tinanggihan nila ang tulong na ino-offer ng mga mixed breed Samaritans. As a result of this rejection, the Samaritans felt insulted and opposed the rebuilding of the temple. Nasa Ezra 4:4 yan and Nehemiah 4 verses 1-7. So, kaya nakita nyo, napakatagal ng pagre-rebuild ng temple dahil na-stretch siya dahil nga sa kanilang hidwaan. So dito nagsimula na maging bitter enemies ang dalawang grupo. Kaya later on, around 400 to 300 BC, Samaritans built their own temple sa Mount Gerizim near Shechem. At pinaniwala nila ang kanilang sarili na ito ang true place to worship God. They also developed their own version of the Pentateuch or yung 5 books ni Moses.
And around 128 BC, John Hyrcanus, a Hasmonean ruler of Judea, destroys Samaritan temple. At nagdulot sila ng gulo sa mga Samaritans na nasa Shechem. Ito ang lalong nagpalala sa alitan ng dalawang grupo na after Jesus' time ay matindi pa rin ang tensyon sa pagitan ng mga ito. Kaya sa John chapter 4 verse 9, nasabi doon ng Samaritan woman kay Jesus, "How is it that you, a Jew," sabi niya kay Jesus Christ, "ask for a drink from me, a Samaritan woman?" She asked him, for Jews do not associate with Samaritans. Kaya nasabi ito ng Samaritan woman dahil nga magkaaway ang turingan ng mga Hudyo at Samaritans. Ang sabi din ng historian na si Josephus sa kanyang book na pinamagatang Antiquities na may record daw about sa violent quarrel between some Galilean Jews and Samaritans while the Galileans were traveling through Samaria. Kaya ang pagdaan sa Samaria ng mga Hudyo ay may dalang panganib. Kaya ang karamihang Hudyo na nagtatravel mula sa Galilee papuntang Judea would prefer the longer and more rough route. At ito ay itong red route. By crossing the east side of the Jordan River, travel south through Perea, and then recross the river at Jericho and go to Jerusalem or Judea. Twice silang magkocross ng ilog dito sa route na ito. Pero mas pinipili ng karamihang Hudyo ito dahil nga sa long-standing tensions ng dalawang grupo. Though may ilan din naman na nagtatravel through Samaria going to Jerusalem, but those who did travel through Samaria take their own risk and carry their own food para hindi sila kumain sa pagkain ng mga Samaritans at ma-defile. Dahil ang turing nga sa mga Samaritans ay unclean. So centuries of mistrust produced a deep animosity between the Jews and the Samaritans. Actually, ang tawag ng writer ng apocryphal book of Ecclesiastes ng mga Hudyo sa mga Samaritans ay the stupid people living at Shechem. Yet, kung mapapansin nyo, sometimes Jesus purposely did travel this path. He intentionally wants to save these people. Mababasa yan sa John chapter 4, bukod pa dito sa inaaral natin ngayon. The saving mercy of our Lord Jesus goes beyond all racial and cultural differences. So ngayon, alam nyo na kung bakit sa verse 53, the Samaritans didn't welcome Jesus and his entourage. Sabi dito sa 53, but they did not welcome him because he determined to journey to Jerusalem. Base sa ating na-discuss kanina, about sa kanilang matagal ng alitan, kaya naman hindi nakakapagtaka that the Samaritan village did not welcome him. Yung kanilang rejection ay hindi naman personal, okay? At hindi rin dahil sa Hudyo si Jesus Christ. Dahil sa John 4, tinanggap naman ng mga Samaritan si Jesus at ang kanyang mga disciples doon sa Samaria. Actually, sa John 4 verse 40, the Samaritans begged Jesus to stay in their village. So he stayed there for 2 days. So ang reason kung bakit siya ni-reject na patuloyin doon sa Samaria dito sa inaaral natin, because he determined to journey to Jerusalem. Sa John 4, sa time na iyon na nagpunta si Jesus sa Samaria at kinatagpo ang Samaritan woman sa well ni Jacob, and later on ang iba pang mga Samaritans, during that time, Jesus was not going to Jerusalem to worship, but he was engaging them personally. So separate ito from temple controversy. Dito, sa inaaral natin, Jesus was traveling toward Jerusalem to worship at the temple para sa nalalapit na Passover, kung saan siya ang true and final Passover Lamb ni God. Tulad ng nasabi ko kanina, Jews destroyed the Samaritan temple on Mount Gerizim during the intertestamental period at hindi na ito naitayo pang muli. Though wala na silang temple, still the Samaritans cling to their own religious system and they refuse to recognize the Jerusalem temple as the proper place of worship. Kaya hindi nila winelcome si Jesus at ang entourage niya na papuntang Jerusalem para mag-worship dahil ang temple sa Jerusalem ay kino-consider nila as a rival religious center.
They didn't agree with Jews going there to worship. So malinaw tayo dito, okay? Na dito sa Luke 9, the rejection was about Jewish-Samaritan rivalry and the symbolic offense of heading to Jerusalem. At hindi personal rejection kay Jesus bilang kanilang Messiah, okay? Bilang Messiah or Savior ng mundo. Verse 54, when the disciples James and John saw this, they said, Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them? Siyempre, hindi nagustuhan ni na James and John ang ginawang ito ng mga Samaritans dahil parang ininsulto nila ang kanilang Lord and Savior na si Jesus. So parang nasaktan sina James and John sa ginawang ito ng mga Samaritans sa kanilang master. Kaya ang sabi nila, Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them? Diba, nakita nila si Elijah sa Mount of Transfiguration? Kaya naman they wanted to burn the Samaritan village. Tulad ng method na ginawa ni Elijah in that very region na mababasa sa 2 Kings chapter 1 verses 9 to 16. At ito ang gustong gawin ni na James and John sa mga Samaritans. Ang sunugin sila dahil hindi nila winelcome si Jesus sa kanilang lugar. However, but he turned and rebuked them and they went to another village. So Jesus rebuked them for their merciless attitude. Actually, sa newer manuscript, may idinagdag na explanation ng scribe na nagsulat sa verses na yan na nasa loob ng square brackets at mababasa sa ibang translation like sa NASB 1995 or MBB sa Tagalog. Sabi niya dito, pakibasa, Ate Hana. But he turned and rebuked them, and said, You do not know what kind of spirit you are of. For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. And then went on to another village. So the words inside the square brackets were not in the oldest manuscripts, indicating that somewhere in later history, a scribe wanted to clarify the rebuke and borrowed from other texts. Ganun pa man, the principle that Jesus came to save the lost is clearly taught in those borrowed passages. Example, sa Luke 19 verse 10. Pakibasa, Kuya Nathan. For the Son of Man has come to seek and to save the lost. So mayroon pa niyan sa John 12:47 and John 3 verse 17. Kaya yung kagustuhan nila na sunugin ng mga Samaritans dahil hindi sila pinatuloy ng mga ito ay hindi naka-align sa gospel ministry. Hindi naman gospel or si Jesus bilang Lord, Savior, and Messiah ang nire-reject ng mga Samaritans, but merely because he was a Jew traveling to the temple at Jerusalem. Kaya mercy ang tamang response sa ganitong pagkakataon. Pero kung ang nire-reject ng tao ay ang gospel at ang pagiging Savior ni Jesus at ang hostility sa katotohanan is continually fixed and persistent, mercy is withdrawn. Pero hindi ka magiging violente, okay? Instead, iiwan mo ang judgment sa kamay ng Holy God. For example, when Jesus sent out the 12 to preach the gospel, Jesus commanded them to shake off the dust from their feet as a testimony against those who rejected the gospel. Hindi nila ipinilit ang gospel sa mga tao at hindi rin sila naging violente sa mga nag-reject nito. Kaya dito sa inaaral natin, this was not the time of judgment for this village. Kaya ni-rebuke ni Jesus ang magkapatid na dyan sa balak nilang gawin. So Jesus and those traveling with him merely left and they went to another village. Dahil sa mercy ng Panginoon, he spared the Samaritan village. At later on, ito yung nakakatuwa, makikita natin sa Book of Acts, chapter 8, dahil sa preaching ni Philip the Evangelist and Peter and John, ilan sa mga tao dito sa Samaria ay kikilalanin si Jesus Christ as their Lord and Savior. Sila ay magiging totoong followers ni Jesus Christ. Kung pinayagan ng Panginoon na sunugin ni na James and John ang village na ito, hindi masisave sa eternal damnation ng mga taong nasave sa preaching ni na Philip,
Peter, and John. Although hindi dapat natin kinokompromise ang katotohanan at tinotolerate ang sin, pero dapat bilang servant ni Christ, we must show the same mercy to the lost as Jesus did. Dapat silang kaawaan at ilapit sa Diyos through prayer. Keep in mind, kids, passion for God is good, but it must be aligned with Christ's heart. A heart of mercy, patience, love, and grace. Zeal without Jesus' heart becomes the wrong spirit, leading to anger, judgment, or violence instead of mercy, patience, love, and grace. Kaya wag niyong ilalagay sa kamay niyo ang paghiganti sa mga taong nagpe-persecute sa inyo or nagre-reject sa gospel. Dahil ang sabi ni God sa Romans 12:19, vengeance is mine. Sa Kanya daw ang paghihiganti. Sa Kanya ang judgment at hindi sa atin. Okay? The church, or tayong mga Christians, must confront sin and call for repentance. But leave the final judgment to God. Hindi tayo Diyos para magbigay ng hatol sa mga tao. Kaya iwan natin ang paghatol sa Panginoon. Ngayon naman, dadako tayo sa ating next passage na pinamagatang The Cost of Following Jesus. Pero bago natin himayin ang passage na ito, ibibigay ko muna ang 3 things that hinder people from following Jesus. So though hindi limited sa tatlong ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi maka-follow kay Jesus ang mga tao. Pero itong 3 reasons na ibibigay ko sa inyo ay makikita natin sa priorities ng 3 lalaki dito sa aaralin natin, okay? So una, the desire for personal comfort or security. Makita natin ito sa unang lalaki na very eager to follow Jesus. He promises to follow anywhere. But Jesus warns that discipleship brings hardship. Kaya nasabi niyang, the Son of Man has no place to lay his head. Pangalawa, the desire for earthly obligations, possibly linked with wealth or inheritance. Ito naman yung second man who is hesitant to follow Jesus right away because he wants to bury his father first. But Jesus calls him to urgent kingdom priorities. And lastly, the desire for earthly relationship over Christ. First, he wants to say goodbye to his family bago siya sumunod kay Jesus. But Jesus says no one who looks back is fit for the kingdom. So ngayon, kahit papaano, may idea na kayo sa i-discuss natin. Sa verses 57 to 58, makikita natin yung unang hindrance sa pagsunod kay Jesus, which is the desire for personal comfort or security. Sabi dito, as they were traveling on the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. Matthew identifies this man as a scribe. Pakibasa, Ate Faith. A scribe approached him and said, Teacher, I will follow you wherever you go. So kilala ang mga scribes na experts sa Mosaic and Rabbinic law. Kaya tinatawag din silang experts of the law or teachers of the law. Dahil sila ang nag-i-interpret nito para sa mga common people. At sa mga previous na pag-aaral na ating ginawa, natakil natin na isa ang mga scribes sa mga kumakalaban kay Jesus. Example, okay? Sa Matthew 23:13-36, nagbigay doon si Jesus ng 7 woes or judgment para sa mga scribes and Pharisees. Una, for shutting the door of the kingdom in verse 13. Pangalawa, for corrupting converts sa verse 15. Pangatlo, for being blind guides with false values, verses 16 to 22. For neglecting justice, mercy, and faithfulness, verses 23 to 24. Panglima, yung kanilang outward cleanliness, but inwardly sila naman ay corrupt, verses 25 to 26. Pang-anim, they are like whitewashed tombs, bright and clean on the outside, yet are rotten inside, verses 27 to 28. Diba? Yung mga nicho, napakalinis sa labas, pero nabubulok na bangkay naman ang nasa loob nito. And lastly, at ang pinakamatindi,
They rejected God's messengers. Verses 29 to 36. In short, Jesus condemned them for their hypocrisy, pride, and false religion. Given that hostility was so common among them, kaya naman it is surprising that this scribe approached Jesus and said to him, I will follow you wherever you go. For sure, na-witness niya ang maraming miracles na ginawa ni Jesus. Kaya naman he was attracted to Jesus. At syempre, gusto niya na ma-associate sa ganitong klase ng teacher. Yung mga itinerant rabbis or traveling teachers, madalas may mga group of students sila nakasama so they can learn from their teacher. Kaya naman this scribe acknowledged Jesus as his rabbi or teacher and wanted to join his entourage. Gusto niyang maging student ni Jesus Christ. Isa pa, yung willingness niya na sumunod kay Jesus saan man ito pumunta, suggests that there was the notion of long-term loyalty in his decision. Although alam niya that Jesus condemned the narrow legalism of the scribes, nonetheless, si Jesus ang most impressive teacher na na-meet ng scribe na ito sa buong buhay niya. Kaya para sa kanya, worthy si Jesus sa kanyang devotion. Kung titignan mo, parang jackpot si Jesus dito, ano? Parang trophy student ito who makes the teacher look good. Dahil isa itong religious leader, isa siyang scribe na expert sa Mosaic and Rabbinic law. So magbibigay ito ng positive image sa magiging teacher niya. Pero dahil hindi naman after sa fame si Jesus, at alam niya ang nasa puso ng lahat ng tao, tulad ng sinabi ni John sa John 2 verses 23 to 25, kaya nakita ni Jesus kung ano talaga ang nasa puso ng taong ito. Hindi siya nadala sa panlabas na excitement or eagerness ng taong ito. Alam ng Panginoon na itong scribe ay na-attract sa kanya dahil nakita niya ang mga himala at may authority na pagtuturo ni Jesus. Hindi dahil kinikilala siya nito bilang kanyang Mesaya. Kaya nga ang tawag niya kay Jesus ay teacher at hindi Lord. And Jesus shattered the man's ambitious expectations sa kanyang nakakagulat na sagot. Jesus told him, foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Maaring na-puzzle ang scribe pagkarinig sa naging sagot ni Jesus sa kanya, no? Kasi parang hindi siya connected. Bakit nga ba ito ang sinabi ni Jesus? Well, nakita kasi ni Jesus na ang ipinapakitang commitment ng scribe ay dahil lang sa desire niya for comfort and prestige na may bibigay ni Jesus. Na inakala niya, makukuha niya kay Jesus Christ, okay? Kaya naman Jesus confronted him with reality. Sabi niya, even yung mga foxes na common sa Israel ay may mga lungga para matuluyan. At yung mga ibon naman ay may mga pugad. Pero siya mismo na anak ng tao, ang Mesaya at Diyos na nagkatawang tao ay wala man lang sariling matuluyan. Ibig sabihin, mas comfortable pa ang mga nilikha niya kaysa sa kanya mismo na lumikha noong siya ay nandito sa lupa. In short, gustong ipakita ni Jesus dito sa scribe na kung ito ay naghahangad ng comfort at easy life kaya gusto niya maging student ni Jesus, well, mali ang expectation niya. Dahil kahit si Jesus ay wala ngang permanent na matuluyan, mas comfortable pa ang mga animals na nilikha niya kaysa sa kanya. So the Lord raised this issue dahil alam niya na ang tunay na problema ng tao na ito ay self-denial. Alam niyang hindi handa ang scribe na ito to deny himself, take off his cross daily, and follow Jesus. Gusto lang niyang sumunod para sa makukuha or benefit ng pagsunod kay Jesus at hindi para mapatawad ang kanyang mga kasalanan para magkaroon ng eternal life. Samantalang ang tunay na disciple, gutom at uhaw sa righteousness at handang mag-suffer gaya ni Jesus. Tandaan nyo, hindi comfort in life ang offer ni Jesus sa atin, kundi eternal life. Forgiveness of our sins. Kaya huwag niyong isipin na kapag naging Christian kayo, magiging mayaman kayo or successful or magkakaroon ng comfortable life. Though hindi ko naman sinasabing
Hindi kayang ibigay ni Jesus ang mga yun, okay? Kaya niya kung gugustuhin niya. Pero ang point ko dito, hindi iyon ang pangako ng gospel sa atin. Kaya huwag kayong magfa-follow kay Jesus for wrong motive dahil madidisappoint lang kayo. Ang scribe dito ay katulad ng rocky soil sa parable of the soils, which symbolizes people who, when they hear the word, immediately receive it with joy. And they have no firm root. Wala naman silang mga ugat, okay? But are only temporary. Then when affliction or persecution arises because of the word, nagkaroon ng suffering dahil sa salita ng Panginoon, immediately they fall away. So tulad ng lalaking ito, he wanted to be in para sa benefits of following Jesus but not the sacrifices. Kaya ngayon, alam na natin, okay, kung bakit ganito ang naging sagot ni Jesus sa kanya. Actually, nung hindi pa pinag-aaralan to, hindi ko siya maintindihan kung bakit ganito yung naging sagot niya. So pare-parehas tayong natututo dito, okay, dahil sa ating pag-aaral. So, following Jesus doesn't lead to comfort or fame. It demands counting the cost. The next would be convert naman, ay si Jesus mismo ang nag-initiate na tawagin ito na sumunod sa kanya. At makikita natin dito ang second hindrance kung bakit hindi makasunod ang tao kay Jesus. At iyon yung desire for earthly obligations or possibly linked with wealth or inheritance. Sa 59, sabi niya, then he said to another, follow me. Lord, he said, first let me go bury my father. This second incident immediately followed the first one. Maaring na-overheard ng lalaking ito ang conversation ni Jesus doon sa una. Kaya naman Jesus challenged him and said, follow me. Pero ang nakakalungkot, he was only willing to follow Christ on his own terms. Kaya ang sabi niya, Lord, he said, first let me go bury my father. Sa unang tingin, parang reasonable request naman ito, ano? I think it was every son's duty to make sure that his father was properly cared for in death. Hindi naman ito ipinagbabawal sa kanila, okay? Ang excuse lang na umattend sa funeral ng kanilang mahal sa buhay ay yung mga high priest at yung mga nagtitake ng Nazarite vow dahil bawal silang lumapit sa patay, madedefile sila. The problem with the man's excuse dito sa inaaral natin, his father was not yet dead. Tama yung narinig nyo. Ang tatay niya ay hindi pa patay sa time na ito. Dahil nasa costume ng mga Hudyo ang hindi pag-iembalsamo ng patay. Kaya kung ngayon ka namatay, ngayon ka din ililibing. Kaya kung patay na ang tatay nito, wala dapat siya dito sa scene na ito. Makikita yan sa Book of Acts, okay, chapter 5. Sa case din na Ananias and Sapphira, sila ay inilibing immediately after they died. So anong ibig sabihin ng lalaking ito dito? Most Bible scholars, ito yung kanilang interpretation dito, okay? Ang gustong sabihin ng lalaking ito kay Jesus was that he wanted to delay following the Lord hanggang sa mamatay ang kanyang tatay at makuha niya ang kanyang inheritance or mana. Alam niya na naglalakbay si Jesus at hindi ito permanent sa isang lugar. At kung aalis na siya ngayon habang buhay pa ang kanyang ama, maaaring hindi na niya makuha ang kanyang mana. Unlike the 12 apostles na iniwan ng lahat at sumunod kay Jesus. Itong lalaki dito ay hindi willing to leave everything and follow Christ. He was an example of the seed which fell among the thorns. Pagibasa, Ate Aliyah. Nandito ba si Ate Aliyah? Opo, nandito po ako. Luke chapter 8, verse 14. As for the seed that fell among the thorns, these are the ones who, when they have heard, go on their way and are choked with worries, riches, and pleasures of life, and produce no mature fruit. So mas priority ng lalaki dito ang may offer ng mundo kaysa ang sumunod kay Jesus. So Jesus replied with a proverbial saying that was a rebuke of this man's wrong priorities. Ang sabi niya sa verse 60, but he told him, let the dead bury their own dead,
but you go and spread the news of the kingdom of God. Sa pagsasabi ni Jesus, let the dead bury their own dead, hindi naman ibig sabihin nito na bawal umattend ng funerals or care for dead relatives affairs sa mga follower ni Jesus Christ, okay? Tulad ng nasabi ko kanina, hindi ganun ang ibig niya sabihin dito. Ang ibig niyang sabihin dito, yung mga spiritually dead or unbelievers, iba ang pinaprioritize nila sa mga true followers ni Christ. Kaya hayaan mo, kung ikaw ay isang Kristiyano, okay, yung concern ng mga unbelievers sa kanila. Kaya kung totoong follower ka ni Christ, dapat siya ang top priority mo. Spiritual life is more important than physical tradition. Delaying obedience dahil may inaatupag kang ibang bagay means missing the urgency of discipleship. In other words, Jesus challenged this man to put him first and live worldly, temporary concerns to unbelievers rather than making them his top priority. Sabi nga ni Jesus, at ito ang aking number one favorite na verse, sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, yung mga concern ng mga tao sa mundo, okay, will be added to you. Yung mga unbelievers ay busy sa mga makamundong bagay. But you, sabi ni Jesus sa kanya, napapatungkol din ito sa lahat ng nagkiklaim na followers ni Christ, okay? Go and spread the news of the kingdom of God. Kahit ano pa ang hinihingi ng Panginoon na kapalit nito, maaaring ang iyong comfort sa buhay ang maging kapalit ng pagsunod kay Christ, ng pag-spread ng good news, o ang iyong trabaho na hindi nakakalugod sa Panginoon, or ang inyong friendship dahil hindi ka nila gusto kasi pina-follow mo si Christ, or ang iyong relationship na mali sa mata ng Diyos, or ang inheritance na hinihintay mo kaya hindi ka makasunod kay Jesus. Pero tulad ng rich young ruler, mas committed ang lalaking ito sa personal riches than spiritual truth. Sabi nga sa Luke 16:13, no servant can serve two masters, since either he will hate one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ngayon, dito na tayo sa pangatlong would-be disciple ni Christ. At dito natin makikita yung third hindrance in fully following Jesus, which is the desire for earthly relationship over Christ. So 61, another said, I will follow you, Lord, but first let me go and say goodbye to those at my house. So maaaring itong lalaking ito ay nakikinig din sa discussion ni Jesus sa dalawang naunang lalaki. And this man also volunteered to follow Jesus. I will follow you, Lord, ang sabi niya. Yun nga lamang, meron siyang one request. At ito ay, but first, let me go and say goodbye to those at my house. Itong third man, hindi siya katulad ng pangalawa. Dahil ito ay willing na iwan ng kanyang inheritance or mana. Yun nga lamang, he wanted to delay joining Christ dahil gusto muna niyang umuwi sa kanila at magpaalam sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi masamang magpaalam sa mga mahal sa buhay, okay? Pero tulad ng naunang dalawa sa kanya, alam din ni Jesus ang tunay na laman ng puso ng lalaking ito. His words revealed that his family ties were too strong for him to break away from them. Alam ni Jesus, ito yung dahilan kung bakit masasabi natin na hindi pinayagan ng Panginoon itong request niya. Tulad ng sabi ko, hindi masama na magpaalam tayo sa ating mga mahal sa buhay. So alam ni Jesus na kapag umuwi ng bahay ang lalaking ito, magbabago ang desisyon niya to follow him. Once nakita na niya ang kanyang pamilya, he would never be able to live. Katulad ng maraming tao na takot itakwil ng kanilang pamilya, kaya hindi sila makasunod kay Jesus Christ. Naniniwala sila na si Jesus ang way para makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero ayaw nilang tanggapin ito fully at isurrender ang buhay nila sa Kanya. Dahil mas mahalaga ang sasabihin ng mga magulang, or maaaring ng asawa, or anak, or kamag-anak, or dahil mas mahalaga ang kanilang sarili kaysa kay Jesus Christ. Kaya nga sa succeeding chapter, Jesus warned the crowds na sumusunod sa Kanya patungkol dito. Ang sabi niya, pakibasa, Ate Laika?
Ang sinumang nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Sa English version na nakalagay dito, hate. Pero actually, hindi naman yung kasuklaman mo dapat ang magulang mo, kundi dapat mas mahalaga si Christ sa kanila, okay? So tandaan nyo, self-denial ang pagsunod kay Jesus Christ. Hindi niya gusto ang 99% lang ng buhay natin, kundi ang gusto niya ay 100% ng buhay natin ay surrendered sa Kanya. Kaya naman Jesus replied by saying a popular proverb that dates back to the 8th century BC. But Jesus said to him, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God." Ang gustong iparating ni Jesus dito, ang deserving na maging follower niya ay yung taong fully dedicated ang buhay sa Kanya. Kung half-hearted ka sa pagsunod kay Jesus, kapag convenient lang sa'yo, doon ka lang sumusunod, hindi ka karapat-dapat na maging follower niya. Hindi ka fit sa kingdom ni God. In short, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit kung ang buhay mo ay hindi fully surrendered kay Jesus. Kaya nasabi ni Jesus Christ dito, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. Tulad ng isang magsasaka na hindi makakapag-araro ng mabuti kung palagi itong lumilingon sa likod. Ganoon din sa pagsunod kay Christ. Hindi ka fully makakasunod sa Kanya kung hati ang puso mo. Katulad ng lalaki dito. Kaya masasabi natin that this man was not fit for the kingdom of God because he was holding on to the kingdom of this world. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya kaysa kay Jesus Christ. Ang sabi nga ni James sa James 4:4. Pakibasa, Gavin James. Gavin James, can you read this one? You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hostility toward God? So whoever wants to be the friend of the world becomes the enemy of God. So mayroon din yan sa 1 John 2, verses 15 to 17. Though Luke didn't say what ultimately became of these three men, it is obvious that they, like the rich young ruler, abandoned Christ to hold on to earthly things dahil wala na tayong narinig mula sa kanila. Sa tatlong encounters na ito, ang issue ay hindi kung qualified ba silang maglingkod sa kingdom ni Christ, kundi kung may tunay ba silang saving faith para makapasok sa kingdom ni God at maglingkod sa Kanya. At alam nyo, may best example tayo sa Bible na lumingon sa pinanggalingan kaya siya ay namatay. Pakibasa, Ate Chloe. When they were safely out of the city, one of the angels ordered, "Run for your lives and don't look back or stop anywhere in the valley. Escape to the mountains or you will be swept away." But Lot's wife looked back as she was following behind him, and she turned into a pillar of salt. So most likely, hindi save ang asawa ni Lot. Unlike Lot na sinasabi sa 2 Peter 2:7 na isang righteous man. So if you claim to be a follower of Jesus, wait, nasa na ba ako? Sorry. Hindi pa pala tayo tapos doon. And meron pa palang, dito. Wait lang, balik ko. Yan. So, huwag kayong gagaya sa asawa ni Lot, okay? Na binabalik-balikan ang makamundong bagay. Dahil more or less, hindi siya saved. Ang paglingon niya ay pagpapakita ng laman ng puso niya na siya ay attached sa Sodom. Kaya ginamit siya ni Jesus bilang example in a negative way dahil sa kanyang disobedience. Pakibasa, Kuya Ian. Remember what happened to Lot's wife. If you cling to your life, you will lose it. And if you let your life go, you will save it. Kaya kung kiniklaim mo na ikaw ay follower ni Christ, don't look back like Lot's wife. Jesus saved us to walk in new life.
not to cling the past. Ang salvation ay para sa mga tunay ang pananampalataya at makikita iyon by being willing to deny yourself, taking up your own cross daily, and follow Christ wholeheartedly. No turning back, sabi nga ng kanta. Alam nyo ba, yung totoong kwento sa likod ng hymn na I have decided to follow Jesus. Maamis kayo at kinda related dito sa inaaral natin ngayon. So, i-share ko sa inyo, okay? Nang mabilisan lang. So, in the late 1800s, many missionaries came to the state of Assam sa may Northeast India para i-share ang gospel. So, kilala ang mga tao dito sa Assam na hostile and violent toward outsiders. So, kilala sila na namumugot ng ulo at isinasabit ang mga ito sa dingding. Illustration lang to, okay? Dahil hindi ko naman makita yung totoong nila picture. Pero hindi nagpatinag ang mga misyonaryo na nagpunta dito. After years of hard work and persecution, a man named Nokseng, along with his wife and 2 children, came to faith in Christ. So this family belonged to the Garo tribe. Yung iba naman na sources, sinasabi nila Kazi or Naga. And publicly, they boldly confess their faith in Christ. So may sumampalataya sa mga nandito, sa mga tribong nandito. At ito nga ang pamilya ni Nokseng. Siyempre, hindi ito ikinatuwa ng village chief dahil natatakot siya na baka maraming ma-convert sa Christianity at mawalan siya ng control or power sa mga tao. So ang ginawa niya, tinipon niya ang lahat ng tao sa kanilang village and demanded Nokseng's family to renounce their faith or face death. True story to, okay? Siyempre, dahil sa tulong ng Holy Spirit, Nokseng said, I have decided to follow Jesus. Dahil sa hindi siya sumunod sa gusto ng chief, yung village chief nila, kaya naman ipinapatay ng chief ang kanyang mga anak. So habang nakahandusay sa lupa ang mga bata, tinanong ulit siya ng chief nila, will you deny your faith? You have lost both your children. You will lose your wife also, sabi ng village chief. But Nokseng replied, though no one joins me, still I will follow. Di lalong nagalit ang chief nila sa kanyang narinig. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tao na patayin din ang asawa ni Nokseng. So they shot her with arrows. In a moment, she joined her children in death. So ang natira na lang ngayon na buhay ay si Nokseng. Sa huling pagkakataon, tinanong ulit ng chief si Nokseng, I will give you one more opportunity to deny your faith and live, sabi ng village chief. But praise God for the courage and perseverance He gave to Nokseng in the face of death. Nokseng did not waver. Hindi siya natakot. Hindi siya na-shake. Hindi niya ni-renounce ang faith niya. Instead, he said his final memorable statement. The cross before me, the word behind me. No turning back. No turning back. At dahil doon, Nokseng was killed like the rest of his family. But a miracle took place. The chief was moved by Nokseng's faith, and he wondered, why would Nokseng and his family die for a man who lived in a faraway land some 2,000 years ago? This God must have remarkable power, and I too want to taste that faith. So in a spontaneous confession, the chief declared, I too belong to Jesus Christ. Noong marinig ng crowd ang declaration na ito ng kanilang village chief, the whole village accepted Christ as their Lord and Savior. Later, yung mga sinabi ni Nokseng ay ginawa nilang lyrics sa kanta na kinakanta lagi ng mga Garo Christians. And eventually, isinali ng kantang ito sa wikang English na naging popular sa buong mundo. Kaya ngayon, alam nyo na, kapag kinakanta natin ang I have decided to follow Jesus, we're not just singing a song. We are echoing the testimony of Nokseng at ng kanyang asawa at mga anak who gave their lives rather than deny Christ.
Ganitong klaseng faith, mga kids, ang hinahanap ng Panginoon sa mga followers niya. Makikita natin dito sa inaaral natin the uncompromising call of discipleship. Kung ngayon ka tinawag ng Panginoon na sumunod sa Kanya, ngayon ka sumunod. Hindi bukas, hindi sa makalawa or sa isang araw, at walang excuses. Kahit ang maging kapalit pa niyan ay buhay ng pamilya mo or ng sarili mong buhay. Dahil tulad ng nabasa natin kanina sa Luke 17:33, that if you cling to your life, you will lose it. And if you let go of your life dahil sa pagsunod sa Panginoon, hindi yung ilalet go mo ang buhay mo sa mundo, okay? Or ikaw mismo ay parang magpapakamatay, hindi ganun ibig sabihin nito, kundi dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, you will save it, sabi ni Jesus Christ. You will have eternal life with Jesus. So ano ang takeaways natin ngayon dito? Una, following Jesus means responding to rejection with grace, not retaliation. His mission is to save, not to judge. Kaya kapag nakaranas kayo ng rejection because of your faith, don't fight back or get bitter. Remember, Jesus came to save. Kapag naging bitter tayo or offensive, baka lalo nilang tanggihan ang gospel. Pangalawa, cause over comfort. Jesus offers eternal life, not luxury. Tandaan nyo, hindi magiging madali ang pag-follow kay Christ. Hindi bed of roses or walk in the park ang maging disciple ni Christ, pero worth it. Dahil ang kapalit nito ay eternal life. At alam yun ni Nokseng at ng kanyang pamilya. Kaya kung ang sinisik mo ay comfort, prestige, status, hindi ka karapat-dapat mapabilang sa kingdom ni Christ. Kaya huwag kayong maniwala, mga kids, okay, sa mga preachers na nagsasabing ibigay mo ang pera mo or i-offer mo ang ari-arian mo at ikaw ay payayamanin ng Diyos or lalagwang yung negosyo. Kadalasan sa mga ganoong churches, ang yumayaman ay ang pastor habang naghihirap ang kanyang congregation. Walang masama na tumulong sa church. At tama lang na i-honor natin si God sa pamamagitan ng ating mga resources. Pero dapat gawin natin ito nang walang hinihinging kapalit. And lastly, Jesus calls us to undivided loyalty. Looking back reveals a divided heart. Remember, we cannot serve two masters. Ang gusto ni Jesus sa kanyang mga followers is to plow straight. Eyes forward. Focus on the cross. Focus sa mga bagay na may eternal value. True discipleship requires full commitment. Choosing Jesus over everything. Hindi gusto ni Jesus na half-half. Gusto niya yung 100% natin. It means choosing Him over comfort, excuses, or split priorities. He wants our full yes. So dito nagtatapos ang ating lesson for today. I hope marami kayong natutunan tulad ko na dahil ang dami kong natutunan sa pag-aaral na ito. And thank you for listening. To God be all the glory. God bless.